talagang merong mga challenges sa pag-shift sa makabagong sistema. Subalit salamat sa tulong at pabor ng Diyos sapagkat maging sa atin pong mga buhay ay iba-iba talaga tayo ng karanasan at pinagdadaanan. Ganun pa man, salamat po sa patuloy na pagtugon sa atin pong mga kababaihan. Pagpalain tayo ng Diyos, lagi tayong samahan at sa susunod pong linggo ay yung atin namang mga young professionals ang in charge sa atin pong Sunday service. Katulad ng aming kwentuhan kagabi, kung inyo pong napapansin, ako kasi masyadong partikular dyan sa ihip ng hangin, ay nararamdaman na natin yung paglabas ng buhok pa lang ni Jose Marichan, buhok pa lang, di ba? Medyo umiihip na po yung hanging amihan, nararamdaman na. So meron ng konting simoy ng pag-asa sa mga naghihintay ng 2 linggo na lang, 3 linggo po. 3 linggo pa at lalabas na ng buo. Si Whenever I See Boys and Girls, di ba? Pero mga kapatid, ngayong umaga, tulungan tayo ng Diyos. It's 10:23 and second Sunday on the month of August. Medyo malungkot lamang po ang OCMD sapagkat si Pastora Luz Biminda David Lacuesta ay bumalik na po sa ating Panginoon. And sa linggo, next Sunday, ang kanya pong libing. So, Sunday afternoon ay wala po tayong akyat ng Talayob next week sapagkat kami po ay paghatid sa huling hantungan ng Reverend Minda Lacuesta. Siya po ang ating pastor na nakatalaga sa Iglesia ng Bubog under Jaira Division. So ngayong umaga, ako po ay mahilig sa mga ganitong uri ng pika-pika. Especially kapag nagre-review, nagpapalipas ng oras. So, yan. Pero yung gusto ko kasi dyan, yung mixed nuts. Yan, mixed nuts. So, paiba-iba ng lasa. May matigas. Kaya lang po, sa experience, pagkagat ko niyan ay doon pumunta sa pagitan nung urig at saka nung peke ng ngipin. So, putol yung aking false teeth. Pero masarap. Masarap yung mixed nuts. Kaya nga, yung dingdong ay nag-come up sa ganyang uri ng produkto sapagkat medyo mag-i-enjoy talaga, hindi puro matigas. Meron ding malambot. Merong makunat-kunat, pero sa lasa talagang nag-i-enjoy tayo. Maging yung mga prutas ngayon, yung mga dried fruits, dried vegetables, ay ini-enjoy natin yung mga mixed. Kaya nga po ang Jollibee ay meron na ring ganyan. Di ba? Gustong-gusto yan. Nagulat ako, pumunta kami ng Jollibee, sabi ni Sayon, ako na papa. Di ba? Pag pumunta ng Jollibee, hindi naman na-order sa counter ngayon, kailangan mo ng pindot-pindot. So nagkataon na lang yung mga bata ay marurunong and they know how to mix and match. Ang gagawin na lang ng magulang ngayon ay kumuha ng wallet at magbayad. Pero yung ating mga anak, alam na nila yan. Pero mga kapatid, not at all times, mixing and matching is good. Not at all times, it is good. Though, sa buhay natin, sa Jollibee,
Sa McDo, sa ibang mga fast foods, okay yan. Pero not at all times it is applicable sa buhay ng Kristiyano. Kaya nga ang laging paalala, mga kapatid, trust in the Lord, magtiwala sa Diyos, and lean not on your own understanding. Laging hahayaan natin ang karunungan at ang kaalaman na magbubuhat sa Diyos. Laging pagpapasakop, sapagkat ang kanyang pangako, itutuwid niya ang ating mga landas. Kung sa Kanya tayo magtitiwala. Hindi ganun kadali, hindi ganun kaalwan, pero mga kapatid, pakatandaan natin at the end of the day, huwag na huwag tayong aasa sa ating sariling interpretasyon sa mga bagay na nakikita natin sa banal na kasulatan. So lean not on our own understanding. Instead, always trust in the Lord. Ngayong umaga, bakit? Because nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Women's Ministry, UFW Sunday, ang atin pong pag-uusapan, isang babae ng Diyos, not babae ng Diyos, but babaeng ginamit ng Diyos. Babaeng ginamit ng Diyos. Though she was a nobody, she was an ordinary slave girl, but was used by God mightily. And the very lesson na nakuha ko rito, there is God who always says our situation. Samahan tayo ng Panginoon as we study ang babaeng ito. Lord, tulungan niyo po kami ngayong umaga. Once again, give us wisdom, understanding, and pagtanggap sa lahat ng amin pong pagbubulay-bulayan. And let the power of your Holy Spirit patuloy na maranasan ng bawat isa. All the glory is for you alone. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang babae po sa loob ng iglesia ay mayroong napakahalagang bahagi. Pero yung kwento na ating pag-uusapan ay kwento ng isang powerless character. Powerless character in the scriptures. Nabuhay siya 4,000 years ago. Kaya lang, yung babaeng ito ay ginamit. Sabi ko nga po, nobody pero ginamit ng Diyos upang mabago at maipakita doon sa mga bida kung ano nga talaga ang kahalagahan ng pagtitiwala sa plano at layunin ng Diyos. At ang babaeng ito ay walang iba kundi si Hagar. Hagar. So bihira na mabanggit yung kanyang pangalan. Sapagkat kung ang pag-uusapan is Abram, si Sarai. Pag ang pag-uusapan ay si Isaac, naroon si Rebecca. Pag pag-uusapan ay si Jacob, naroon si Leah at si Raquel. Pero not Hagar. Pero ngayong umaga, let us study the life of Hagar. Truly, sapagkat nakita ng Diyos ang kanyang kalagayan. Historical po yung ating approach. Genesis chapter 16, verse 1. Now, Sarai, Abram's wife, had borne him no children. Balikan ko lamang po, the last time that we studied the life of Abram, parang mga 2 months ago na, pinag-usapan natin yung Genesis chapter 15. At nagtapos tayo doon sa pag-seal ng Diyos ng covenant with Abram. Ito yung panahon na inutusan ng Diyos si Abram na magdala ng 3 pieces ng heifer, yung baka na hindi pa naasawa. Nagdala rin siya ng tupa, nagdala rin siya ng ibon. And when God put Abram in deep sleep, doon po naselyuhan yung covenant. Mga kapatid, ang isang papel, lalo na sa usapin ng gobyerno at kontrata, ay hindi po magiging binding. Yung kontrata hindi magiging binding kung wala itong selyo, kung wala itong notaryo.
So, kinakailangan notarized and accepted by a certain agency of the government for it to become binding and legal. So, ganun din po sa usapin ng covenant with God. Kinakailangan selyuhan. Kinakailangan ito ay darangin sa apoy. Pero walang kakayanan si Abraham na gawin yon. Kaya nga nung dilagay siya in Genesis chapter 15 on the latter part of that chapter, sinelyuhan ng Diyos yung kanyang covenant. Nakita ni Abraham na yung kanyang inilatag na mga bahagi ng hayop ay dinaanan ng blazing torch, dinaanan ng apoy. Kaya selyado yung covenant ng Diyos kay Abraham, and that covenant was, balikan ko lang, gagawin kitang ama ng mga bansa, pagpapalain kita, sasamahan kita, gagawin kong marami ang iyong lahi, ikaw ay magiging ama ng maraming mga katulad ng, yung iyong lahi ay magiging katulad ng, yung dami nila ay buhangin sa dagat at stars sa kalangitan. So yun ang covenant. At sinelyuhan ito ng Diyos. Pero pagdating ng chapter 16, imagine, 15, covenant with God, sealed, and inayos, sinelyuhan. Pero in chapter 16, ito na. Now, Sarai, ang asawa ni Abraham, ay walang anak. Wala siyang anak. Mga kapatid, sa kanilang kapanahunan, ang may bilang lang ay ang mga lalaki. So babae ay bahagi lang sila ng pamilya. Pero talagang ang merong importansya, may pagpapahalaga ay ang mga kalalakihan. So kinakailangan, kung ikaw ay babae, manganganak ka, dapat lalaki ang iyong anak. Dahil pag babae ang iyong anak as if, parang second-class citizen. That's the treatment because the culture is patriarchal. Patriarchal. Lalaki lang ang binibilang. That's the culture during their days. Pero walang anak yung asawa ni Abraham. Kahit babae, wala siyang anak, talagang sarado yung kanyang sinapupunan. Pero, meron siyang Egyptian slave. Babae na kinuha sa Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Bakit nagkaroon siya ng Egyptian slave? Remember, nung si Abraham ay nagkaroon ng pagkabagsak na desisyon, maling desisyon, pumunta sila ng Ehipto nung sila'y magutom. Kanyang ibinigay yung kaniyang asawa sa paraon. Pero kinausap ng Diyos yung paraon. Ang sabi ng Diyos, huwag mong gagalawin yan. Mapapahama ka sapagkat yan ay asawa ni Abraham. So sa takot ng paraon, binigyan sila ng maraming kayamanan at pinaalis. At kasama sa kayamanang ibinigay, ang alipin na si Hagar. Kaya nga ang sabi ni Sarai kay Abraham, the Lord has kept me from having children. Sa ibang salin, ang nakasulat po roon, the Lord has prevented me. Inaakusahan niya na ang Diyos daw ay hindi siya binigyan ng anak. Sa kabila ng kanyang paghingi ng panalangin, sa kabila ng kanyang pagluhod, parang hopeless yung kanyang sitwasyon. Napaka-miserable ng kanyang kalagayan because to her, the Lord has prevented her na magkaroon ng anak. Kaya nga dito, parang naiinggit na si Sarai. Sabi niya, bakit sila? Ang dami nilang anak. Sabi ni Sarai, the Lord has prevented me. Sa ibang salin, pero ito po yung ginuha ko, the Lord has kept me from having children. Para bang kung tayo ito, Lord, bakit yung kapitbahay namin di naman nagsisimba?
Pero ang ganda ng kalagayan sa buhay. Diba? Dumarating sa pagkakataon na, Lord, bakit yung kapitbahay namin gising pagmadaling araw pero ang dami-daming kayamanan. Ang daming sasakyan, ang ganda ng gamit, ang ganda ng mga damit. Ako ito, tapat na naglilingkod sa iyo pero parang okay lang. Pero bakit yung kakilala ko, Lord? Nakapunta lang ng simbahan yun nung binyagan. Siguro ang sunod na balik ng Lord pag ililibing na eh. Pero grabe, pinagpala oh. Di ba? Parang naiinggit tayo minsan, ano? Yung mga hindi Kristiyano, bakit ang daming pera? Isa pa, Lord, bakit yung mga bahaw-bahaw na Kristiyano, laging paldo? Araw-araw nasa Jollibee, daming parcel, Lord. Kala mo, kasosyo na nila yung JNT at saka yung araw-araw may parcel, umaga hanggang gabi. Tapos yung tapat na Kristiyano, monggo. Diba? Sitaw. Yung tapat na Kristiyano, tuyo. Naamoy nga siguro ni Jay kanina yung pinirito kong tuyo, kaya hindi na bumaba para magkape. Okra, magi. Oh, imagine. Totoo ka ba, Lord? Diba? Parang sometimes we're asking, totoo ka ba? Hindi ba sayang ang paglilingkod ko sa iyo? We begin questioning God. Dito, si Sarai ay nagdeklara na parang inaakusahan ng Diyos na pinipigilan na siya ay magbuntis. So kung hindi matutuloy sa kanya yung pangako, yung covenant ng Diyos, sayang yung pangako, di ba? Kaya nga ano po ang ginawa ni Sarai? Mga kapatid, sa talatang yan, makikita natin, hindi pumayag si Sarai na walang mangyari doon sa pangako ng Diyos. Ang pangako, pagpapalain si Abram. At sinampalatayanan yun ni Abram. Tinanggap ni Abram yung pangako ng Diyos. Kaya nga sinelyohan ng Diyos. Pero sabi ni Sarai, paanong magiging totoo yun? Hindi nga ako nagbubuntis. Alam niyo po, gumawa ng hakbang si Sarai. Ano ito? Sabi niya, total, the Lord has prevented me. Abram, go and sleep with my slave. Di ba? Maraming Kristiyano ganito. Pag hindi dumarating yung hinihingi na panalangin, gagawa ng sariling paraan. Gagawa ng sariling hakbang, nagme-mekos-mekos, nagme-mix and match. Take note, go and sleep with my slave. Grabe po, ano? Mga kapatid, this is not biblical. Hindi ito nakasulat sa Biblia na pinapayagan ng Diyos. But these are the ways of the world. Ito yung ginagawa ng society. Ito yung ginagawa ng komunidad. Tanggap sa kanilang kapanahunan. It is an accepted social norm. Tanggap. Actually, may cuneiform na lumabas, na hukay ito, at nakasulat doon na kapag ka ang lalaki at babae ay ikinasal, and after 2 years of wedding, walang pagbubuntis, yung babae ang maghahanap ng surrogate mother para sa magiging anak ng lalaki. It is an accepted norm. Sa Mesopotamian culture, it is an accepted norm. Ways of the world. Tinatanggap nila, pero it is not biblical. Basta't merong pagsang-ayon. Okay, para lang maipagpatuloy yung lahi ng lalaki.
So, hahanap siya ng magiging surrogate mother sa Mesopotamian culture. So, ano pong sabi ng babae? Perhaps, di ba? Baka, not sure. I can build a family through her. Grabe ano? Nag-mix and match, and napakababaw pa ng kanyang plano pang sarili. Take note, I can build a family. Balikan natin yung chapter 15, and yung moment na tinawag ng Diyos si Abram, ang sabi ng Diyos, you will be a father of nations. Pero si Sarai, ay ano yung personal na plano? Perhaps, baka, so hindi pa sigurado, makagawa ako ng pamilya through her. I can build a family. Samantalang ang plano ng Diyos is to make Abram a father of nations. Nag-mix and match na siya, nagmekos-mekos na siya, pinaliit niya pa ang plano ng Diyos. That is the ways of the world. See? Ang mga Mesopotamians po, monogamous. Isa lang ang asawa. But they allow surrogate mothers. If in case hindi magbuntis. Uulitin ko, these are the ways of the world during their time. Kaya lang ito ang masakit. After receiving that vision from God, after receiving that promise from God, and after receiving that covenant from God, still, Abram also yielded to the ways of the world. Why? Because Abram agreed to what Sarah have said. Nakiayon din si Abram. Tinanggap niya rin yung sistema at kultura na hindi dapat. Kaya masakit, mga kapatid, ano? So Abram had been living in Canaan 10 years. 10 taon na siya sa Canaan. Tinawag siya ng Diyos, he was 75 years old. And he lived in Haran for 5 years. So 80, umalis siya ng Haran. Pumunta siya ng 90 years old na siya rito. After 10 years, nandun na siya sa Canaan, or 10 years after living in Canaan, si Sarai, kasama niya yung kanyang Egyptian slave. Mga kapatid, ito po nangyari. Kinuha ni Sarai yung kanyang asawa and gave her to her husband to be her wife. Binigay si Hagar kay Abram para maging asawa. Abram, kinausap ng Diyos, tinawag ng Diyos, pero pumayag na diktahan ng mundo. Pumayag siya na diktahan siya ni Sarai, diktahan siya ng sistema ng mundo. Mga kapatid, kailan tayo pumayag? Or hinahayaan ba natin na yung sistema ng sanlibutan ang maging sistema natin? Pumapayag ba tayo na yung sistema ng mundo ang maghari sa atin? Pinapayagan ba natin yung sistema ng mga hindi Kristiyano, yun yung maging sistema at pamamaraan natin? Because Abram yielded to the plan. Doon sa mekos-mekos ni Sarai, ito po nangyari in Genesis chapter 16 verse 4. Abram slept with Hagar and she conceived. Nagbuntis. So nagbuntis si Hagar. Siyempre, sinipingan siya ni Abram. Nagbuntis. Kaya lang, mga kapatid,
Balikan ko lang, si Sarai ang nagbigay kay Hagar para maging asawa ni Abram. Pero nung magbuntis si Hagar, nagbago yung ugali. Di ba? Napansin po ninyo? When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Sabi niyo, Sarai, 2 months, di ba? 2 months, I need bagoong with mangga. Nagbago yung ugali. Biblikal, nakasulat. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Di ba? Abraham tell Sarai, I need pares. Overload. Nung nandyan na yung pares, ay teka, ayaw ko pala yan. I need menudo with puto. Nagbago yung ugali nung magbuntis. Sarai, gusto ko nung kaldereta. Anak ni Abraham. Diba? So narindi yung kaniyang amo. Kaya nga sa sumunod na talata, anong sabi? Then Sarai said to Abram, you are responsible for the wrong I am suffering. Sinisi na si Abram. Diba? Ikaw ang responsable kung bakit ko ito nararanasan. Ibinigay ko sa iyo ang aking alipin. At ngayon, siya'y nagdadalang tao, inaaway niya na ako. So parang sinisisi na ni Sarai si Abram. But take note, balikan natin yung kwento, ang lahat ay nanggaling sa kanya. Ang lahat ng plano, ang lahat ng mga mekos-mekos, yung parang umikot sa bolang kristal, sa kanya lahat ng galing yun. Tapos nung umepekto, si Abram na ang kanyang inaaway. Pero hindi pa puro nagtapos. Why? Ito pinakamatindi sa talatang ito. May the Lord judge between you and me. Anong masakit dito? Nung nagsimula silang magplano, hindi kasali ang Diyos. Sarai, Abram. Abram, Sarai. Pero nung tumama na yung epekto, kasali na ang Diyos. Yan ang masakit sa buhay ng Kristiyano. Every time na involve ang old self, hindi yan nagtatapos sa mabuti. Kristiyano na tayo, 2 Corinthians chapter 5, bagong nilalang. Once na bumalik tayo sa lumang pagkatao, ang dulo kapahamakan, ang dulo problema, ang dulo sakit ng ulo. Hindi na kasi yun yung ating gawi. Every time na hindi involved si Lord sa decision making, ang dulo niyan problema, kapatid. Kaya nga yung lahat ng regrets natin ngayon, sana kung pwede lang, kung maibabalik ko lang, lahat ng mga regrets natin, hindi kasama si Lord sa decision making. Kaya dito pansinin nyo, mula sa 4, 5, hindi kasama si Lord. Sa 2, hindi kasama si Lord. Pero nung nagka-problema at nakakaranas na siya ng pananakit, na nakakaranas na siya ng pag-aalipusta ni Hagar, kasama na ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, naaalala lang natin ng Diyos kapag ka nandun na sa pangit na sitwasyon. Yan yung resulta kapag ka sa mga nangyayari sa buhay, we just rely on our own understanding. Ay hindi, pastor, kinumpute ko na yan eh. Pastor, nakita ko na eh, mula sa simula, ito talaga yan eh. Mga kapatid, we can choose the sin, but we cannot choose the consequence.
Pwede nating piliin yung kasalanan. Pero yung magiging resulta nito, no. We did it personal. Tayo yung gumawa, pero take note of the effect. It is communal. Kaya nga may mga pagkakamali tayo. Tayo lang naman yung gumawa. Tayo lang yung involved. Pero yung epekto, damay na yung pamilya. Damay na yung ating mga kaibigan. Damay na yung mga tao sa paligid. Why? Because sin is personal, but the effect is communal. Sometimes, as in this case, generational. Meron kaming kulong. Kulong. Sabi niya nung nasa loob, Sir, ito yung pinakamasakit na nangyari sa akin. Hindi ako nangarap makulong. Pero nung pinipigilan ako ng nanay at ng tatay ko na huwag pumasok at huwag sumama, anak po yun ng advisor namin sa student council. Pinagpala siya ngayon sapagkat napakalaki ng negosyo nila sa San Jose. Marami. Ang napangasawa niya, kilalang tao, kilalang pamilya. Pero nakaranas siya ng magsuot ng dilaw. Bakit? Hindi siya nakinig sa nanay niya. Nung mamatay yung tatay, si Kuya Dan, yung batang ito ay napariwara, napasama doon sa pinsan niya. Yung pinsan niya ay nabarkada sa higop lang ng higop, pahigop ng higop. Lahat na hinigop, pati katol. So yung kanyang magandang katawan, gumanon. Higop lang ng higop ay sabi ko, pati ba mothballs binabanatan mo? Hindi naman, sir. Kala ko pati yung mga mothballs na pang-ipis tinitira eh. Pero alam niyo po, nung mahuli silang magpinsan, nahuli silang magpinsan, ginawa nila yun personal. Sa kabila ng pagpipigil ng mga kaibigan, ng mga kapatid, ng nanay, ng mga tao, maging ng kanyang girlfriend, pinipigilan sila. Pero pinili niya yun. Buhay ko naman to eh. Huwag niyo akong pakialaman. Nagagalit pa sa pamilya. Buhay ko naman to, gusto ko to. Pero nung sila'y mahuli, mga kapatid, the sin is personal, but the effect was communal. Damay yung pamilya, damay yung nanay. Yung nanay from Canada, umuwi, binisita, inayos. Hindi agad nakabalik ng Canada. Yung girlfriend, pinawalan ng pamilya. Halos nga paghiwalayin na sila. Dahil nga nasa kulungan, anong magiging magandang ehemplo sa magiging mga anak nyo? Mga kapatid, pati yung gobyerno, pati tayo naapektuhan. Bakit? Yung tax natin, yun yung pinapampakain sa kanila. Whether we like it or not. Yung tax natin, yung pinapampakain sa kanila. May gwardya pa. See? The sin was personal, but the consequence was communal. Siya lang yung gumawa. Here, may the Lord judge you and me. In Genesis chapter 16, sabi ni Abram, your slave is in your hands. Do whatever you think best. So anong ginawa ni Sarai? Nasa kamay ko pala siya, ha? Ministreat niya. Ginawa niya ng hindi maganda. Sinaktan. Mistreated. So anong ginawa ni Hagar? She fled from her. Mga kapatid, si Hagar, hindi naman siya kasama doon sa pagpaplano. Because it was Abram and Sarai who planned for all of this. Actually, hindi nga kasama ang Diyos eh. Di ba? Dalawa lang silang nagplano. So si Sarai ay collateral damage din lang dito. Nadamay lang siya. Sinaktan pa siya ni Sarai. Si Hagar, collateral damage. Hindi siya kasama. Pero sinaktan pa siya. Kapatid, buntis. Nag-iisa. Nasa hostile environment siya. Nagpunta siya sa disyerto.
tumakas siya, umalis, iniwan niya yung kaniyang amo. Si Sarai, during that time, nag-iisa. And she was rejected. Ni-reject ng mga taong dapat ay magprotekta sa kanya. Si Sarai na dapat iningatan sa Hagar. Hagar, kinuha siya sa Egypt. Ginawa siyang alipin. Dinala siya ng pamilya. Yung pamilya na dapat ay kumakalinga, yun ang dapat na nag-iingat, pero yun pa yung nanakit sa kanya. Nabuntis pa siya. Sinaktan. Anong gagawin ng babaeng ito? So tumakas. She was rejected. Si Abraham, alam natin, maraming tauhan. Kaya nga, nung kinalaban nila yung 4 na hari, tinalo nila yung 4 na hari. So maraming magagaling na tauhan si Abraham. Pero, inutusan pa ni Abraham yung kanyang mga tauhan na bantayan at sundan si Hagar? Wala. Pinabayaan nila ng lumayas si Hagar. She was rejected. Yun ang resulta if we commit sin. The consequence talaga, we cannot choose. In Genesis verse 7, the angel of the Lord found Hagar. Nung lumayas si Hagar, natagpuan siya ng anghel ng Diyos. Kaya lang mga kapatid, that angel is not actually an angel. According to Bible scholars, it was a theophany. Ano yon? Ito yung pagpapakita ng Diyos ng mukhaan sa tao sa pamamagitan ng isang anghel. Theophany. Bakit? It was the Lord Himself who showed. Nagpakita at nakipag-usap kay Hagar. Bakit? Pansinin lamang po natin, sa mga susunod na talata, ang makikita natin diyan ay yung salitang I will. Kung ang Diyos kasi ang nagsasalita, I will, personal, yung kanyang gagamiting pronoun. I will, I, first person. Whereas kung anghel lang yon, ang sasabihin niya, the Lord says. Pinasasabi ng Diyos. Pero sa mga sumunod na talata, I will. Meaning, yung Panginoon mismo ang nakikipag-usap kay Hagar. Kaya nga, mga kapatid, in the period of isolation, ikaw man ay feeling mo nag-iisa ka. Feeling mo wala kang kakampi. Sapagkat yung mga tao na dapat ay kumalinga sa'yo, iniwanan ka, inalipusta, sinaktan ka. You are in the period of isolation. Kapatid, the Lord sees you. Nakikita ka ng Diyos. Kung sa tingin mo wala kang kakampi, God is pursuing us. Yung kwento, balikan ko, the Lord found Hagar. Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan siya. No, yung salitang found, yung Hebrew word niyan ay napakalalim because the Lord intently looked for Hagar. Hinanap talaga ng Diyos si Hagar. In verse 8, and he said, Hagar, slave of Sarai. Mga kapatid, sa verse 4 or 3, ang sabi doon, Abram, take my slave Hagar to be your wife. Diba? Ang sabi, kunin mo si Hagar para maging iyong asawa. But the Lord didn't recognize that ways of the world. Hindi yun kinonsinti ng Diyos. Hindi yun tinanggap ng Diyos. Why? Because here, the Lord said, Hagar, slave of Sarai. Kaya mga kapatid, kailanman ang Diyos ay hindi sasama sa liko. Kailanman ang Diyos ay hindi sasama sa mali.
kailanman ang Diyos ay hindi makikipag-reconcile sa kasalanan. Take note of this. Hagar, slave of Sarai. Hindi niya inacknowledge yung declaration ni Sarai at ni Abram. Why? Because God will always be God. Yung tao nagkakamali, yung tao nagkakasala, but God will always be God. And He will never condone sin. I-sugarcoat man natin yan. Balutin man natin yan ng pagkatamis-tamis na presentation. Sin will always be sin. Hindi magbabago ang stand ng Biblia. Bigyan man natin ng napakagandang theology